Ito raw ng ilang abogado ng napatalsik na Chief Justice Renato Corona na dumulog sa Korte Suprema kaugnay ng isinagawang paglilitis sa kanya. Pero ang ginigiit ng presiding officer na si Juan Ponce Enrile, wala na silang dahilan para dumulog sa mataas na hukuman dahil hindi umabuso at naging patas naman daw ang mga senator judge. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naibaba na ang hatol na tinanggap ng akusado. Pero may ilang abogado ang napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona na ayaw pang isuko ang laban. Sa Medical City kung saan nakakonfine si Corona, pinag-usapan daw kagabi ang posibleng hakbang matapos mahatulan ng guilty ang kanilang kliyente. Mainit daw na pinagdebatihan ng sinasabi ni Lead Defense Counsel, Retired Justice Serafin Cuevas, na pwede pa silang umapela sa Korte Suprema kung may makikita silang grave abuse of discretion sa panig ng senator judges. Supposing we come across a situation where there are gross violations of the Constitution in the course of the trial, there are grave violations of the Constitution in rendering the decision, what do? We're also very sensitive to the sense of history that will play a factor here. We don't want it to appear that the Chief Justice is hungry to stay in his office because that is not the case. Ngunit ako naman po'y naniniwala na ang Senate Impeachment Court sa pangunguna po ni Senate President Juan Ponce Enrile ay hindi naman po papayag na magkaroon ng ganong pagkakataon. Sa aking pong pananaw, at ito po ay aking pinaniniwalaan, kinakailangan po tayo ay humusad na at tapusin na po natin itong sangay po na ito sa ating kasaysayan. Naipaliwanag na ng mga abogado ni impeached Chief Justice Renato Corona ang lahat ng opsyong legal na pwede niyang gawin ngayong nahatulan na siya ng Senate Impeachment Court. Bagamat hati ang depensa sa kung anong daan ang pwedeng tahakin, na kay Corona pa rin ang desisyon sa huli. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na desisyon si Corona. Pinangangambahan din ng kanyang kampo ang mga pahaging na bantang sasampahan siya ng mga kasong kriminal tulad ng plunder at graft and corruption at ipadidisbar. Di na raw magtataka ang kanyang mga abogado kung ang mismong waiver ni Corona gamitin laban sa kanya. The waiver stands, no, up to as far as I know. But there is nothing to prevent the ombudsman from inquiring into those bank accounts. We expect that the persecution of Renato Corona will continue. Mabigat po ang ebidensya na kinakailangan po nila na mapakita bago po makasuhan si Chief Justice Corona. Pero may ilang senator judge na hindi sang-ayong kasuhan pa ang natanggal na punong mahistrado. Well, kung ako tatanungin, sana hindi na. Total naman, nakakapag-desisyon ng impeachment court na patanggalin na siya bilang punong maestrado ng Korte Suprema, siguro dapat tumigil na ron. Ayoko naman maramdaman niya yung sakit na nararamdaman namin. Sana mag-move on na tayo at forward-looking na sana tayo. Kung ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema ng depensa naman ang pag-uusapan, malaya raw ang kampo ni Corona na gawin ito. Pero sabi ng impeachment court presiding officer, they're entitled to that, but I think they better read the Constitution very well because the Constitution says the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment, no one else. Sir, was there a grave abuse of discretion on the part of the senator judges? How can there be a grave abuse of discretion? We allowed the Chief Justice to talk lengthily and they did not even do a direct examination because they were satisfied that his statement was enough. mensahe ni Enrile para kay Corona. Well, I wish him the best of things. Life must go on. It will not end here. Who knows? He may yet find another more exciting and important things to do in life. Maging sa defense attorney Kicho, nagpaalam na raw kay Corona. Plano raw niyang tumakbo sa Kongreso para masolusyonan ang mga butas sa batas na nalantad daw sa impeachment trial. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.